You, red bag, the red bags, put your hands up! These children, if... That's not gonna happen. Sa gitna ng Mediterranean Sea, isang grupo ng mga mangingisdang Italyano ang naglalaro ng baraha sa kanilang bangka, ini-enjoy ang kanilang sarili sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Ang isa sa mga lasing na lalaki ay lumabas upang ihagis ang isang bagay sa dagat, ngunit may nakita siyang kakaibang figura na lumulutang patungo sa bangka. Sa tulong ng iba, kinaladkad nila ang katawan papunta sa bangka. Isa itong lalaki, walang malay pero kahit papaano'y buhay pa. Sinimulan siyang asikasuhin ni Carlo sa kanyang pribadong silid, kung saan inalis niya ang mga bala sa katawan. Inilabas din niya ang isang maliit na device na nakatanim sa balakang ng lalaki. Kung susuriin itong mabuti, naglalabas ito ng pulang ilaw at nagpapakita ng mga detalye ng isang bangko sa Switzerland. Ilang sandali pa, biglang nagising ang lalaki at inatake si Carlo, nahihilo at nalilito. Ginawa ni Carlo ang lahat para pakalmahin siya, at iginiit na hindi niya siya sasaktan. Ang lalaki ay medyo unstable at malinaw na walang memorya, kahit na ang kanyang sariling pangalan. Bago pa makapagtanong si Carlo, muling nawalan ng malay ang lalaki. Oh God. Sa CIA headquarters sa Langley, Virginia, si Agent Zorn ay nag-report sa kanyang superior na si Colin, at kinumpirma ang isang nabigong misyon. Samantala sa bangka, medyo nakarecover na ang lalaki at nagsimulang tumulong sa pangingisda at sa pang-araw-araw na gawain. Lumipas ang 2 linggo, ngunit hindi pa rin niya maalala kung sino siya. Marunong siyang magsalita ng maraming wika, magbasa at magsulat, gumawa ng mga komplikadong gawain, ngunit wala siyang ideya kung ano ang hahanapin niya. We'll come back. It's not working. I don't even know what to look for. Kalaunan, nang nakarating na sila sa lupa, binigyan siya ni Carlo ng pera at hinikayat siyang pumunta sa Switzerland. Sumakay ang lalaki sa bus, ngunit blanko pa rin siya sa kanyang pagkakakilanlan. Nang gabing yun, natulog siya sa isang park bench ngunit nilapitan siya ng 2 opisyal na humingi ng kanyang ID, at sinabing sarado na ang parke. Sa kanyang pagtataka, tumugon siya sa salitang Aleman. Nang naging agresibo ang mga opisyal, dinisarmahan niya sila ng may nakakagulat na bilis at husay. Nagtataka sa kanyang reflex, inihagis niya ang sandata at tumakas. Sa ibang lugar, isang grupo ng matataas na opisyal ng gobyerno ang nakikinig sa isang recording ni Wambosi, isang political figure na nagsabing tinangka ng ahensya na patayin siya. Nagbanta siyang ilalantad sila sa isang aklat na nagdedetalye ng kanilang mga operasyon sa Africa, maliban kung ibabalik nila siya sa kapangyarihan sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ng meeting, pribadong tinanong ni Ward Abbott si Colin tungkol sa nabigong pagtatangka. Inamin ni Colin na nawalan sila ng contact sa kanilang operatiba, ngunit tiniyak niya sa kanya na nagsusumikap silang mabawi siya. Samantala, dumating ang lalaki sa Swiss bank at nagtanong tungkol sa may numerong account na nakalink sa device. Pagkatapos ibigay ang account number, dinala siya sa isang vault. Isang fingerprint scan ang nagbigay sa kanya ng access sa isang pribadong silid, kung saan nakatanggap siya ng safety deposit box. Sa loob, nakakita siya ng maraming passport na nagpapakilala sa kanya bilang si Jason Bourne, kasama ang address ng kanyang bahay sa Paris. Sa ilalim ng unang lead, natuklasan niya ang mga stock ng pera, isang baril, at maraming pasaporte na may iba't ibang pagkakakilanlan, ngunit lahat ay merong kanyang mukha. Inilagay niya ang lahat sa isang pulang bag maliban sa baril, at pagkatapos ay umalis na sa lugar. Bago lumabas, kaswal niyang tinanong ang clerk kung kailan siya huling bumisita, at nalaman niyang 3 linggo na ang nakalipas. Lingid sa kaalaman niya, isang lalaking nakatingin sa kanya ang gumawa ng tawag pagkalabas niya. Pumunta si Jason sa isang phone booth para gumawa ng tawag, ngunit naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Sa pag-aalala, nagtungo siya sa US Embassy at ipinakita ang kanyang American passport. Ang mga lalaking nakabuntot sa kanya ay hindi nakasunod sa loob dahil sa mga limitasyon ng jurisdiksyon. Habang nakatayo sa linya, napansin ni Jason ang isang babae na nagngangalang Marie, na dismayado sa kanyang visa application.
Habang nananatiling alerto, umalis siya sa linya ngunit pinigilan siya ng security. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na parang sumusuko, ngunit dinisarmahan niya ang opisyal na nagdulot ng kaguluhan sa embahada. Habang nagpapanik ang mga tao, kinuha ni Jason ang baril ng opisyal at tumakbo pa itaas. Sa daan, itinumba niya ang isa pang opisyal at ninakaw ang kanyang radyo. Habang kumikilos ang security team, kinuha niya ang isang evacuation plan mula sa dingding at pagkatapos ay nagtago sa sulok. Sa pagsunod sa mapa, narating niya ang pinakataas na palapag at lumabas sa gilid ng bintana. Kahit na nahaharap sa isang nakakatakot na pagkahulog, umakyat siya sa isang metal na rehas at sinubukang tumakas sa mga dingding. Sa kasamaang palad, bumigay ang rehas, ngunit nakahawak siya sa pasamano sa huling minuto upang maiwasan ang pagkahulog. Gayunpaman, ang kanyang bag ay nahulog sa lupa. Maingat siyang bumaba at kumapit sa isang pasamano, nang buksan ng security ang pinto sa itaas. Pagkatapos ng mabilis na pag-scan, wala silang nakita at nagpatuloy, hindi alam na nagtatago si Jason sa ilalim. Dahan-dahan at maingat, kumapit si Jason sa mga pader at nagawang makarating sa ibaba, kung saan agad niyang kinuha ang bag at tumakas. Samantala, nakatanggap si Zorn ng intel mula sa kanilang source sa bangko, at ipinaalam kay Colin ang lokasyon ni Jason. Sa kabilang banda, nakita ni Jason si Marie sa tabi ng kanyang sasakyan at agad siyang nakilala. Nag-alok siya sa kanya ng $10,000 upang ihatid siya sa Paris. Sa tingin ni Marie ay isa lang itong biro, ngunit huminto nang ihagis niya ang pera sa kanya at nangako ng isa pang $10,000 pagkarating sa Paris. Habang dumadaan ang mga sasakyan ng pulis, itinago ni Jason ang kanyang mukha kaya naghinala si Marie. Hindi siya nag-alok ng anumang paliwanag, at sa huli ay pumayag na ang babae sa deal dahil kailangan niya ang pera. Sa CIA headquarters, kinumpirma ng security footage ang presensya ni Jason sa embahada. In-update ni Zorn si Colin, na nagutos na i-activate ang lahat ng agent sa buong mundo para dispatchahin si Jason Bourne. I want Bourne and a body bag by sundown. Ang mga operatibang inactivate ay ang propesor sa Barcelona, si Mannheim mula sa Hamburg, at si Castle mula sa Roma. Habang nasa daan, nagkwento si Marie tungkol sa kanyang mga problema, hanggang sa na-realize niyang walang tigil siyang nagsasalita. Sinabi sa kanya ni Bourne na magpatuloy dahil ang pakikinig sa kanya ay nakapagpapakalma sa kanya, na nagpasigla sa espiritu ng dalaga. Tinanong niya kung anong uri ng musika ang gusto niya, ngunit sa totoo lang ay hindi alam ni Jason. Sinabi ni Jason ang tungkol sa kanyang amnesia, ngunit hindi siya lubos na pinaniniwalaan ni Marie. Sa CIA, isang bagong surveillance image ang nagpapakita kay Jason kasama si Marie. Mabilis nilang nakilala siya, at nag-request si Colin ng full background report sa kanya at sa kanyang pamilya, upang subukang matukoy ang kanyang koneksyon kay Jason. Ang kanilang mga larawan ay ipinasa sa Treadstone Safe House sa Paris, kung saan si Nikki, isang field agent, ang nakatanggap sa mga file. Samantala, sina Jason at Marie ay huminto sa isang restaurant, kung saan ipinaliwanag niya kung gaano katotoo ang kanyang sitwasyon. Ipinakita niya kay Marie ang mga passport, at nagtanong kung anong uri ng tao ang may safety deposit box na puno ng pera, mga passport, at isang account number na naka-embed sa kanilang balakang. Sinabi ni Jason na ang unang bagay na ginawa niya pagpasok sa restaurant ay sinuri ang mga exit, ngunit ipinagkibit-balikat ito ni Marie bilang normal na bagay dahil nabaril siya. Hindi niya maintindihan kung bakit alam niya ang lahat ng ito, ngunit hindi niya matandaan kung sino siya, na iniwan si Marie na walang masabi. Kinaumagahan, nakarating na sila sa Paris. Ginising ni Marie si Jason, na sa wakas ay nakapagpahinga na. Ginabayan niya si Jason sa address mula sa kanyang passport, at binayaran siya ng natitirang $10,000. Niyaya ni Jason si Marie sa loob dahil siya lang ang kakilala niya sa ngayon. Sinagot ng isang kasambahay ang pinto at nakilala kaagad si Jason. Sa loob ng apartment, wala pa rin siyang maalala, bagaman batay sa ilang mga dokumento, nalaman ni Jason na minsan siyang nagtrabaho sa shipping. Sinabi ni Marie na gagamit siya ng banyo, habang si Jason naman ay tumawag sa isang hotel para magtanong tungkol sa isang guest na nagngangalang Jason Bourne, ngunit wala silang ganoong record. Nang maalala ang kanyang alternate identity sa Paris, nagtanong siya tungkol kay John Michael Caine. Sa pagkakataong ito, kinumpirma nila na meron silang record nito, ngunit ipinaalam din nila kay Jason na namatay si Mr. Caine sa isang aksidente 2 linggo na ang nakakaraan, at kinolekta ng isang nagpakilalang kapatid ang kanyang mga gamit. Tinanong ni Jason kung nag-iwan ba ito ng numero, ngunit tumugon sila na wala. Nang maalarma, tinapos ni Jason ang tawag at naging hyper-alert.
Pagkatapos ay tinawag siya ni Marie, na nagreklamo sa malamig na tubig. Sinuri ni Jason ang kusina, kinumpirma na malamig din doon, at tahimik na kumuha ng kutsilyo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marie, ngunit humakbang ito palabas, na nagudyok kay Jason na mabilis na ihulog ang kutsilyo sa likod niya. Napansin ni Marie ang pagbabago ng kanyang mood at nagtanong kung ano ang mali, ngunit sinabi ni Jason na wala. Pagkatapos ay may narinig siya sa labas, at lumapit sa bintana. Nang hindi inaasahan, isang bala ang bumasag sa salamin, at dito nabunyag na ito ang operatibang si Kestel. Isang malupit na labanan ang naganap, ngunit ang instinct at kakayahan ni Jason ay nagsimulang lumitaw, at kalaunan ay nadaig niya si Kestel. Inihagis niya ang bag ni Kestel kay Marie at inutos sa kanya na tingnan ang nilalaman habang tinatanong niya ang operatiba. Nakahanap si Marie ng mga surveillance photo ni Jason, at ng kanyang sarili. Nagpanik si Marie, at humingi kay Kestel ng mga sagot kung bakit meron siyang mga larawan, ngunit pinigilan siya ni Jason at sinabing siya na ang maghahandle nito. Ginamit ni Kestel ang sandali ng pagkagambala upang tumalon sa bintana, ngunit bumagsak siya sa kalye sa ibaba, na iniwan ang dalawa na hindi makapaniwala. Alam na hindi na sila ligtas, mabilis na sinimulan ni Jason ang pag-iimpake. Hinimok niya si Marie na gawin din yun, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa takot at nagsimulang magpanik. Nang walang sinasayang na oras, hinawakan siya ni Jason at umalis na sila. Habang papalabas, nakita nila na pinatay din ang malambing na kasambahay. Mabilis silang lumabas sa gusali, iniwasan ang mga taong nakikiusyoso sa katawan ni Kestel, ngunit napansin sila ng isang lalaki. Samantala, nakipag-ugnayan si Nikki sa CIA at ipinaalam kay Colin ang tungkol sa pagpanaw ni Kestel. Sa sasakyan, sinabihan ni Jason si Marie na maghintay habang siya ay maghahanap ng isang lugar upang itago ang pera. Nakahanap siya ng isang locker sa istasyon ng tren at ligtas na nilock ang bag sa loob. Pagbalik niya, wala na si Marie, na labis na ikinaalarma ni Jason. Kalaunan ay nahanap niya din ito, at pinagalitan siya dahil sa hindi niya pakikinig sa kanya. Ipinaliwanag ni Marie na bumili lang siya ng maiinom at ang akala niya ay hindi na siya babalik. Sinabi sa kanya ni Jason na kunin ang kanyang passport at pumunta sa pulisya bago pa lumala ang mga bagay-bagay, ngunit tumanggi ang babae. Iginiit ni Jason na ito ang nararapat niyang gawin habang inaayos niya ang mga bagay-bagay, ngunit ayaw ni Marie na pumunta ng mag-isa. Sa pagkadismaya, inamin ni Jason na hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa mga pulis. Kilala siya ng mga taong tumutugi sa kanya, ngunit hindi niya alam kung kanino siya dapat magtago. These people know who I am. I don't even know who I'm hiding from. Hinikayat siya ni Marie na hanapin sila, at mas piniling manatili sa tabi niya. Habang tumitingin sa isang mapa, napansin ni Jason ang mga papalapit na pulis. Binigyan niya si Marie ng huling pagkakataon na umalis, ngunit isinuot niya lang ang kanyang seatbelt. Nang malapit na ang mga pulis, tumakas si Jason sakay ng kanilang maliit na sasakyan at nagmaneho na parang si Vin Diesel habang nakasunod ang mga pulis. Muntik na silang makorner ngunit lumiko siya sa isang makitid na eskinita kung saan tanging mga motorsiklo lang ang makakasunod. Pagkatapos ng ilang matalinong pagmamaniobra, tuluyang nakawala si Jason sa mga tumutugis na pulis at pumarada sa isang tagong underground parking lot. Sa isang punerarya, naglagay si Colin ng isang bangkay para palabasing ito ay si John Michael Caine, ngunit nang suriin ni Wambosi ang bangkay, agad niyang na-realize na hindi siya yon. Natanggap ni Colin ang balita tungkol kay Wambosi at dahil sa pressure, itinalaga niya ang propesor para i-handle ito. Kalaunan, sina Jason at Marie ay nakahanap na ng hotel na matutuluyan. Tinulungan niya si Marie na kulayan ang kanyang buhok ng itim na kulay, at pagkatapos ay pinaikli ito. Uminit ang eksena sa pagitan nila nang si Marie ay lumapit para sa isang halik, at nagsimula silang magpalakpakan hanggang umaga. Kinaumagahan, nagising si Marie nang makitang pinapanood siya ni Jason, na sinabing pinunasan na niya ang lahat ng mga fingerprints sa sasakyan. Nais niyang bisitahin ang hotel na tinutuluyan niya bilang si Caine para kunin ang billing records, kahit na ito ay komplikado na sa ngayon lalo na't patay na si Caine. Samantala, plano ni Wambosi na maglabas ng impormasyon tungkol sa CIA. Gayunpaman, habang naglalakad siya at ang kanyang bodyguard, isang bala mula sa propesor ang pumatay sa kanya. Sa labas ng Regina Hotel, sina Jason at Marie ay nagsagawa ng reference check at pinag-usapan ang kanilang plano. Pumasok si Marie sa hotel, ginawa ang eksaktong itinagubilin ni Colin, ngunit tila hindi maalis ng receptionist ang tingin sa kanya. Sa isang phone booth sa labas, tinawagan siya ni Jason gaya ng plano, ngunit kinabahan nang hindi sinagot ang telepono. Ilang sandali pa,
Nagulat siya nang katukin ni Marie ang salamin at sinabing nakuha na niya ang record. Sinabi niya kay Jason na naniwala ang receptionist sa kwento niya bilang assistant ni Mr. Kane at ibinigay ang mga record nang hingin niya ito. Humanga si Jason at hindi napigilan ni Marie na tumawa. Samantala sa CIA headquarters, biglang pumasok si Ward sa opisina ni Colin dala ang balita tungkol sa pagpatay kay Wambosi. Malamig na iginiit ni Colin na maaaring tinapos na ni Jason ang trabahong nabigo niya noon. Tiniyak niya kay Ward na babalik si Jason sa loob ng 24 na oras ayon sa protocol. Sa isang phone booth, sinimulang tawagan ni Jason ang mga numerong nakalista sa bill ng hotel at isa-isang minarkahan ang mga ito. Samantala, nahanap na ng pulisya ang abandonadong sasakyan ni Marie, ngunit makalipas ang 3 oras, wala pa rin silang makuhang fingerprint. Iniulat ito ni Zorn kay Colin at nakatanggap ang propesor ng isang assignment makalipas ang ilang sandali. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatawag, sa wakas ay nakakuha na si Jason ng lead kay Samuel Rollins mula sa Alliance Security sa Paris. Kinaumagahan, bumisita siya sa opisina, kung saan agad siyang nakilala ng isang babae bilang si Kane at dinala siya sa direktor. Tinalakay nila ang isang vessel na nauna na nilang napag-usapan at kinolekta ni Jason ang ilang mga file. Pagkalabas ng opisina, kinumpirma niya kay Marie na siya nga si Michael Kane, gayon din si Jason Bourne. Sinabi sa kanya ni Marie na natagpuan niya ang katawan ni Kane sa isang punerarya at nagtataka kung kaninong katawan ang naroon kung siya si Kane. Bilang resulta, nagtungo sila sa punerarya at sinuhulan ni Jason ang isang empleyado para makapasok. Gayunpaman, nang binuksan nila ang compartment, wala na itong laman. Lumapit ang mortician at ipinaliwanag na kinuha ang bangkay noong nakaraang gabi. Nang humingi si Jason para sa karagdagang impormasyon, nainis ang mortician at iginiit ang protocol. Pumunta si Jason sa opisina upang pirmahan ang visitor's log, ngunit pinunit niya ang pahina bago umalis. Sa labas, tinanong ni Marie kung ano ba talaga ang hinahangad niya. Ipinaliwanag ni Jason na pumunta si Wambosi sa punerarya para hanapin ang bangkay ni Kane. Dahil ang pangalan ni Wambosi ay nasa mga file ng Security Alliance, naghinala si Jason na may alam siya. Kalaunan, dumating sila sa bahay ni Wambosi at nakita nila ang mga taong nagtitipon sa pagdadalamhati sa kanyang pagpanaw. Sinubukan ni Marie na magbasa ng isang artikulo sa pahayagan tungkol kay Wambosi, ngunit nahirapan siya sa wikang Pranses. Sinabi sa kanya ni Jason na ang artikulo ay nagsasabi na si Wambosi ay nag-report sa pulisya 3 linggo na ang nakakaraan, kung saan sinubukan siyang patayin ng isang lalaki habang nakasakay siya sa kanyang yate. Sinabi niya na hinabol niya ang lalaking yun at binaril ito ng 2 beses sa likod. Sa madaling salita, si Jason ang assassin na iniwan si Marie na hindi makapaniwala. Habang malapit na sila sa kanilang hotel, nakita ni Jason ang ilang sasakyan ng pulis sa labas at agad na sinabihan ang taxi driver na huminto. Lumabas siya kasama si Marie at nagsimulang maglakad sa kabilang direksyon at nagbabala sa babae na nabisto na ang kanilang cover. Hindi maintindihan ni Marie kung paano niya ito nalaman, kaya sinira ni Jason ang bintana ng isang police car at ipinakita sa kanya ang isang poster na may mga larawan nila. Sa sobrang pagkabigla, lumayo si Marie, at sinabing ayaw na niyang masangkot pa sa kanya. Pinigilan siya ni Jason, iginiit na hindi na siya maaaring manatili, at sinabing dapat silang magtulungan. Kung maghihiwalay sila, pareho silang mamamatay. Ipinangako ni Jason na ihahatid siya saan niya man gusto pumunta, bago tuluyang mawala sa kanyang buhay. Sa ahensya, galit na galit si Colin sa walang kaalam-alam na pulis sa Paris at sinubukang hulaan ang susunod na hakbang nina Jason at Marie. Si Ward, na dismayado sa hindi pa rin pagpapakita ni Jason, ay nagpaalala kay Colin na kailangan niyang harapin ang komite. Gayunpaman, iginiit ni Colin na si Jason ang tunay na problema dahil kung hindi siya madidispatcha, pareho silang mananagot. Para dito, nagutos siya ng full background investigation sa residency ni Marie. Pagkatapos suriin ang kanyang history, natunton nila ang lahat ng lugar na kanyang tinirhan sa nakalipas na 6 na taon. Sinabi ni Colin sa team na i-monitor ang lahat ng mga lokasyong yun para sa anumang mga senyales ng aktibidad. Samantala, inihatid ni Jason si Marie sa bahay ng kanyang stepbrother na si Eamon. Hinanap niya sa ilalim ng isang flower pot ang ekstrang susi, ngunit sinira lang ni Jason ang pinto at pumasok. Nang mapansin niyang nakabukas ang mga Christmas light, hinikayat niya si Marie na umalis, ngunit sa sandaling yun ay dumating na si Eamon sa driveway. Sinubukan ni Marie na ipaliwanag ang sitwasyon kay Eamon, sinabing hindi niya alam na uuwi siya, at nagtanong kung okay lang bang manatili sila ng isang araw. Kalaunan,
Pumayag na si Eamon at nagsimulang maghanda ng hapunan habang tumutulong si Marie. Katulad ng bawat kuya, tahimik na tinanong ni Eamon si Marie kung ano ang trabaho ni Jason, na sinagot niya naman na nasa shipping siya. Pagkatapos kumain, binigyan sila ni Eamon ng blanket. Mas pinili ni Jason na matulog sa sahig habang si Marie naman ay natulog sa kama. Samantala sa CIA, dumating ang intel na si Marie ay nakatira sa isang bahay noong 1997, at ang pinakamalapit na bayan ay sa Rayon. Gamit ang intel na ito, in-update ni Colin si Ward, at tiwala siya na ang bahay ang kanilang pinakamahusay na lead dahil sina Jason at Marie ay hindi makakaalis ng bansa. Nang gabing yun, nakipagpulong si Nikki sa propesor at binigyan siya ng assignment. Sa bahay ni Eamon, nagising si Marie sa kalagitnaan ng gabi at nakitang wala na si Jason. Sa pag-aalala, hinanap niya ito at nakita siyang nakatitig sa mga bata. Mahinahon niyang sinabi kay Marie na ayaw na niyang malaman kung sino siya. Wala na siyang pakialam sa kanyang mga ginawa, at ang gusto lang niya ay kalimutan na ang lahat. Hiniling niya kay Marie na tumakas kasama niya. Meron siyang maraming pera kaya maaari nila itong gawin, ngunit hindi sigurado si Marie kung magagawa niya ito. Kinaumagahan, naghanda na silang umalis gaya ng ipinangako. Hindi nagtagal, pumasok ang mga bata at sinabing nawawala ang kanilang aso. Sumang-ayon si Eamon na tumulong sa paghahanap, ngunit agad na naalerto si Jason. Tinanong niya kung naglayas na ba ang aso noon, at nang sabihin ni Eamon na hindi, inutusan siya ni Jason na dalhin kaagad ang kanyang pamilya sa basement. Nalilito si Eamon at ipinagpalagay na si Marie ay nakagawa ng kasalanan, ngunit itinuwid ni Jason ang kanyang impresyon at iginiit na silang lahat ay nasa panganib. Nang makita ang kaseryosohan ni Jason, sumunod na si Eamon. Samantala, nalaman ni Marie na putol na ang mga linya ng telepono. Sinimulang galugarin ni Jason ang bahay at nakahanap ng shotgun. Mas lalong naging dismayado si Marie, at labis na nagsisisi na pumunta pa sila dito. Natatakot siya para sa mga bata, ngunit tiniyak ni Jason na hindi sila masasaktan. Pagkatapos ay lumabas si Jason at nagpaputok sa malayo, na nagdulot ng pagsabog. Matagumpay na naharangan ng usok ang view ng propesor sa bahay mula sa kanyang sniper post. Gayunpaman, nakita ng propesor si Jason na lumipat sa kakahuyan at sinimulan siyang subaybayan. Nagpaputok siya ngunit nag-miss, pagkatapos ay mabilis na nag-impake at sinundan si Jason on foot. Sa malalim na parte ng kagubatan, si Jason ay nagpaputok sa ere, na nagdulot sa paglipad ng isang kawan ng mga ibon, na saglit na dumistract sa propesor. Pagkatapos ng ilang tense na sandali, nakita siya ni Jason na papalapit at nagpaputok, at tinamaan siya. Habang inaabot ng propesor ang kanyang baril, muling nagpaputok si Bourne, na mas lalong sumugat sa kanya. Pagkatapos ay lumapit si Jason at tinanong siya, at inamin ng propesor na nagtatrabaho siya ng mag-isa tulad ni Jason. Binanggit niya ang Treadstone, isang bagay na pareho silang bahagi, ngunit hindi maintindihan ni Jason kung ano ang ibig sabihin nito. Nagtanong si Jason kung ano ang Treadstone at kung saan ito matatagpuan, ngunit tila natigilan ang propesor na hindi ito naaalala ni Jason. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, ang propesor ay bumagsak at pumanaw, na iniwan si Jason na balisa. Pagbalik sa bahay, mabilis na tinipon ni Eamon ang kanyang mga anak at naghanda ng umalis para maghanap ng mas ligtas na lugar. Sinalubong sila ni Jason sa labas at ibinigay kay Marie ang pulang bag na puno ng pera, at sinabi sa kanya na kumuha siya ng $30,000 mula rito. Hindi titigil ang paghahanap sa kanya, at gusto niyang lumayo na si Marie para makapagsimula siya ng bagong buhay. Nag-aatubili si Marie na pumunta, at tinanong kung ano na ang plano ni Jason ngayon. Sinabi lang ni Jason na tatapusin niya ito, at hinimok siyang umalis na kasama si Eamon. Pagkatapos nilang magmaneho, bumalik si Jason sa bahay at hinanap ang bag ng propesor. Doon, nakahanap siya ng telepono at tinawagan ng isang numero. Natanggap ni Nikki ang tawag at inilipat ito kay Colin. Nakinig si Ward sa speaker, ngunit walang sino man sa kanila ang umaasa na ang boses ni Jason ang kanilang maririnig. Sinabi ni Jason na patay na ang lalaking ipinadala nila, at hiniling na malaman kung sino sila. Sinubukan ni Colin na pakalmahin ang sitwasyon, hinimok si Jason na sumuko na para malutas nila ang mga bagay-bagay, at nagbabala na hindi titigil ang pagtugis kung hindi siya susunod. Hiniling niya kay Jason na makausap si Marie, ngunit nagsinungaling si Jason na patay na siya dahil pabigat lang siya sa kanya. Iminungkahi ni Jason ang isang meeting sa Pontneuf Bridge at nagbigay ng mga tumpak na mga tagubilin, kung saan si Colin ay dapat na dumating ng mag-isa, maglakad sa gitna ng tulay, tanggalin ang kanyang jacket, at humarap sa silangan.
Bago pa makasagot si Colin, ibinaba na ni Jason ang tawag. Sinabi ni Colin kay Zorn na maghanda para sa isang flight papuntang Paris. Kinwestiyon ni Ward ang kanyang plano, ngunit iginiit ni Colin na aayusin niya ang lahat, tulad ng ipinangako. Pagdating sa napagkasundoan na lokasyon, malinaw na hindi nag-iisa si Colin. Meron siyang suot na wire na merong radyo, at ang kanyang mga agent ay inireport ang kanilang mga posisyon habang naglalakad siya sa itinalagang spot. Si Jason, na nanunood mula sa isang mataas na lugar gamit ang isang binocular, ay nakita siya at ang kanyang mga agent. Ginawa ni Colin kung ano ang napag-usapan, kung saan naglakad siya papunta sa gitna, at tinanggal ang kanyang jacket. Makalipas ang ilang segundo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jason, at lahat ng mga agent ay naalerto sa kanilang mga posisyon. Matalino gaya ng dati, napaghandaan na ito ni Jason, at sinabi niya kay Colin na nakaalis na siya dahil nilabag niya ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagdadala ng backup, bago tinapos ang tawag. Palihim na pumunta si Jason sa likod ng surveillance van at nilagyan ito ng tracker. Habang pabalik sa van, tinawagan ni Colin si Nikki, at inutusan siyang punasan ang buong silid ng Treadstone para mabura ang mga fingerprint at ilipat ang lahat. Samantala, nakatanggap si Mannheim ng isang tawag. Sa parehong oras na yun, sinundan ni Jason ang tracker at nakarating sa Treadstone building. Ilang sandali pa, dumating si Colin at hinigpitan ng seguridad bago pumasok sa loob. Nang gabing yun, tinulungan niya si Nikki na sirain ang mga sensitibong dokumento, habang ang field agent ay gumawa ng tawag para sa mga satellite download. Kalaunan ng gabing yun, nag-set si Jason ng isang device malapit sa isang hilera ng mga sasakyan, na nag-trigger ng kanilang mga alarm. Ang ingay ay dumistract sa mga gwardya, na nagpahintulot kay Jason na makaakyat sa mga pader at makapasok sa gusali nang hindi napapansin. Sa sandaling namatay ang mga alarm, nagsimulang mag-glitch ang system sa loob, kung saan namatay ang mga ilaw at gayon din ang mga telepono. Naguguluhan si Nikki, ngunit alam ni Colin na darating si Jason. Para dito, kumuha siya ng baril, at nagsimulang gumalaw ng maingat sa dilim. Ilang sandali pa, bigla siyang tinambangan ni Jason mula sa likuran at pinilit siyang ihulog ang kanyang sandata. Sumunod naman si Colin at sinubukang mga tuwiran sa kanya, ngunit itinulak siya ni Jason at humingi ng mga kasagutan. Gusto niyang malaman kung si Colin ay ang Treadstone, ngunit galit na hinampas ni Colin ang baril at sumigaw na nawala na si Jason sa katinuan. Pinilit ni Jason na malaman kung sino siya, ngunit tahimik lang na sinabi sa kanya ni Colin na siya ay pag-aari ng gobyerno ng US, isang nagmamalfunction na $30 milyong na armas. Tinanong ni Jason kung bakit naging target siya para sa assassination, ngunit binaliktad ni Colin ang tanong at tinanong kung ano ang nangyari sa Marciel. Mula sa pinagsama-samang intel, na-realize ni Jason na pinadala siya ni Colin upang idispatcha si Wambosi, ngunit sinabi ni Colin na magagawa niya yun anumang oras. Ang plano ay gawin ang pagkamatay ni Wambosi na parang nagmula sa loob ng kanyang sariling entourage, at si Jason ay ipinadala upang maging invisible dahil hindi siya nag-e-exist. Nagtanong muli si Colin tungkol sa nangyari sa Marciel, ngunit hindi ito maalala ni Jason. Hindi ito tinanggap ni Colin, na sinabi sa kanya na nabigo siya, at ipapaliwanag niya kung bakit. Ipinaalam niya na si Jason ang bumuhay sa identity ni John Michael Caine, ang nag-set ng meeting kay Wambosi, ang nakahanap ng security company, ang pumasok sa opisina, at ang pumili sa yate bilang strike point. Agad itong naalala ni Jason at patuloy na sinabi ni Colin ang lahat ng ginawa niya para planuhin ang misyon. Naalala ni Jason ang pag-infiltrate sa yate, at ang pagtutok ng baril kay Wambosi upang isagawa ang pagpatay. Gayunpaman, si Wambosi ay may hawak na isang bata, at ang sight ng isang bata sa malapit ay nagpatigil kay Jason. Hindi niya magawang hilahin ang gatilyo, at sa halip, ibinaba niya ang baril at tumalikod para umalis. Gayunpaman, hinabol at binaril siya ni Wambosi ng 2 beses sa likod. Bumagsak si Jason sa dagat, at yun ay ang panahong natagpuan siyang walang malay ng mga mangingisda. Na-realize ni Colin na nabawi na ni Jason ang kanyang memorya, ngunit sinabi sa kanya ni Jason na ayaw na niyang bumalik sa ganoong buhay. Iginiit ni Colin na hindi siya ang gagawa ng choice na ito, ngunit umatake si Jason at sinabing patay na si Jason Bourne. Nang tanungin ni Colin kung saan siya pupunta, nagbabala si Jason na kung sino man ang susunod sa kanya, dadalhin niya ang laban sa kanya. Simula ngayon, ang kakampi niya na lang ay ang kanyang sarili. Nang marinig ang static mula sa radyo sa belt ni Colin, pinatumba siya ni Jason gamit ang puwitan ng kanyang baril. Nanlamig si Nikki sa takot, ngunit nanatiling nakafocus si Jason, at itinutok ang kanyang baril sa pintuan.
Isang agent ang pumasok at nagpaputok, ngunit mabilis siyang dinaig ni Jason at hinampas siya sa railing ng hagdanan. Ang isa pang agent ay nagpaputok mula sa ibaba gamit ang isang machine gun, ngunit nagawang makaiwas ni Jason. Gamit ang katawan ng isang lalaki bilang shield, tumalon si Jason sa unang palapag at pinatay ang ikalawang attacker sa proseso. Bagamat nanginginig sa impact, bumangon si Jason at naglakad palabas dala ang kanyang baril. Samantala, bumangon si Colin dala ang isang baril sa kanyang kamay, para lang makitang patay na ang kanyang team at wala na rin si Jason. Sa labas, naglakad si Jason sa kalye, kasabay ng tahimik na paghahanda ni Mannheim ng kanyang rifle sa malapit. Kalaunan, narating ni Colin ang kanyang sasakyan, ngunit nakita niyang naghihintay sa kanya si Mannheim. Bago pa makapagsalita si Colin, binaril siya ni Mannheim. Samantala sa ahensya, inireport ni Zorn kay Ward na tapos na ang trabaho, kaya inutusan siya nito na isara na ang lahat. Makalipas ang ilang araw, sa isang meeting kasama ang mga opisyal ng gobyerno, inanunsyo ni Ward na tinerminate na ang Treadstone Project dahil masyado itong magastos. Bilang kapalit nito, nagmungkahi siya ng isang bagong programa, ang Blackbriar Project. Sa huling eksena, nakagawa si Marie ng isang matagumpay na buhay sa kanyang sariling scooter rental business. Habang nagtatrabaho, natigilan siya nang makita si Jason na nakatayo sa kanyang shop. Ngumiti si Jason, at nagtanong kung maaari siyang magrenta ng scooter. Tinanong ni Marie kung meron siyang anumang ID, na sinagot naman ni Jason na wala. Hindi mapigilan ni Marie na tumakbo papunta sa kanya, binalot ang kanilang sarili sa isang mapagmahal na yakap, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.